balik sa impeachment. Nung nag-caucus kayo, mga ilang senador po yung gusto ipa-dismiss na yung, ora mismo yung impeachment? Sabihin natin, to abide by the ruling. Ay, Okay. to abide pa dyan. Mga 19 to 20. Anong committee na wala pang chair? Ano ba yun? Tatlo na lang. Urban planning, Saka bank? Ay, banks, banks pala. urban planning, banks, and ethics. Senator Lapid wala pa pong Ethics, tatlo lang? O, tatlo na lang. Hindi, urban planning, housing yan. O, isa lang. Banks and ethics. Ethics, palagay ko baka kunin, baka lang, mapunta na lang kay Madjo. Sa kanya walang papers. Wala. Sino naman may gusto mag-imbita ng mag-imbestiga ng kapwa senador? Siyempre, mahirap din yan. Sir, pwede ba yun? Na isang senator walang... Pwede. If he opts not to chair a committee, it's his call. Kaya lang, wala siyang budget sa committee. So, the more na mas maraming committee, mas maraming ang budget. No. Does not follow. The more committees that you have, the more work that you have to do. Sir, pero yung budget, di ba? Isa na lang. Inano ni... Finance. Kasi, nung umpisa yata, gusto kunin ni Senator Sherwin yung higher education. Syempre, he will be preoccupied with the Finance Committee. Medyo madugo yun eh. So, isa lang committee niya. So, ganun ba yung traditionally? Yung Chairman of the Committee on Finance, isa lang ang ganun. Isa lang. Sir, yung mga special committees, Like, yung Admiralty, Wala na. wala na rin. Wala na rin. kung hindi natakal, palagay ko wala na siguro. Kung hindi I'm not sure. Sir, yung sa August 6 po, ano po yung magiging process? May mag-promotion na to abide or to not abide by the SCMP? Most probably. Tapos pagdedebate na. Yes. Do you expect Siguro magbobotohan. Hindi lang pagdidebate yan, pagbobotohan. Paano, sir, kung may mag-motion na hintayin na muna na magkaroon ng Pagbobotohan din decision yun. Pagbobotohan din. sa MR? Siyempre may mag-object dun. Sir, may urgency ba? Para Na mag-decide. Para matapos na yung matapos na yung issue. So talagang, six talaga lahat yan magsasettle. Dapat sa Monday eh. So, yung mga non-lawyers like myself asked for an extension. Ang gusto ni Senator Risa, August 11 na magdebate or pagbotohan. So, we met halfway. So, ginawang August 6. Idea sir, yung August 11 para hindi yung final house lang. Yes, Hanggang August 11. hanggang August 11. Hintay mag-file ng House yung MR nila. Pero dito sa discussion niyo, paano nyo na-identify yung 1920? Wala naman sigurong doon botohan, di ba? Ha? Yung 1920 na sinasabi nyo to abide by the SC ruling. Paano nyo na-identify? Dahil based on- Una-una sa body language nila. Pangalawa sa salita nila. Malata mo naman kung sino. Pero hindi naman nagkaroon ng parang ano kayo. Hindi. Walang gano'n. Pero, sir, kung may mag-motion, nahintayin na muna yung ruling ng SC sa kalimutan. Pagbobotohan yun. Ikaw, ano magiging boto mo doon, sir? Bakit pa natin hintayin? Liwaliwanag na sinabi ng Korte Suprema. Wala na kaming jurisdiction. Infirm yung final ng House. Bakit pa natin hintayin? Ngayon, kung babalik na rin ng Supreme Court o i-grant ng Supreme Court yung MR ng HOR, wala na kami magagawa. Kahit nag-decision kayo ng August 6. Yes, of course. You have to abide. We have to abide. Alam mo, if we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Kung kami mga mababatas, ayaw namin sundan ng Korte Suprema, ano pa kaya yung mga iba? Yung mga ibang ordinaryong tao na may kaso na adverse sa kanila. Hindi rin nila susundin. Magkakagulo ang gobyerno. Kahit sir na, sole domain ng Kongreso ang impeachment. Still, we have to
follow the ruling of the Supreme Court. Pag hindi natin susundin ng Supreme Court, sino pa susundin natin? Sino pa susundin namin? Meron nga nagsabi, mas mataas pa nga daw yung mas makapangyarihan ang impeachment court sa Supreme Court. I beg to disagree. Sir, sa minority, may mga nagsasabi na they will abide dun sa ruling of the Supreme Court. Others kept mum. Si Ping. Sabihin. Si Senator Ping, ano? Tsaka si Senator Subiri. They will abide How by about it. Lauren? Nag-express na rin siya. She was mum on it. So, paano pag mangyayari pag may nilabas na nag-MR sila tapos nag-iba yung desisyon ng Nag-grant ang MR. Pero nag-ano Tapos sabihin ng Supreme Court, sige, tuloy niyo. Dito tuloy. Kahit na ba mag-decide kami. Pag inutusan kami na ituloy, dito tuloy namin. Kung anong utos, sir, yun ang gagawin. Kung anong utos na Supreme Court, bali wala yun. Yung dinisyonan namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema, pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng HOR. Sir, during the SONA, kasama ka ba dun sa nag-welcome kay Yeah. PBBM? Ano na pag-usapan na nasa Jose area? Meron ba mga directives or requests? Wala. Kwento-kwento lang. Kaya na ang unang let up. Wala pa schedule. Wala pa. Okay. Okay na? Thank you, sir. Never miss a story. Unlock So ngayon, eto yung ating isa sa expose, di ba? Na itutumba lahat, itutumba si PRRD. Ayan, nandyan na nga sa detention, din ang mga vloggers, and si VP Sara. Paulit-ulit natin yung sinabi sa inyo mga palangga. At ang kagandahan nga dito, ang tawag dito, ay talagang nanindigan yung Supreme Court na ito ay what? Huwag pagbigyan, okay? Kaya basahin ko lang tong na-report sa atin. Huwag pagbigyan itong kadyutahan ng bangag administration. Right? So, at least nabawasan na yung burden kay Vice President Sara. I think on the way siya ngayon sa sa South Korea para i-meet yung ating mga kababayan dyan. Nabawasan yung burden kasi although sinabi naman ni Vice President Sara na mas mahalaga sa kanya na mapawala o mapauwi na ang Pangulong Duterte kesa sa impeachment. And God is really good. Right? Sabi ni A. Menendez, lahat ng pasabog mo, madam, nagkatotoo. Bago ako magpasabog ng tuloy-tuloy kasi meron pang nakaamba. Alright? Gusto ko mo lang i-shout out ang aking palanggang Elena. Okay? Palangga, happy birthday again. Grabe, napaka-longest celebration ang iyong mga eksena, no? So, actually, nag-celebrate kami at ang dami naman mga palangga natin doon, you know? And gusto ko rin batiin si Kimora. Kimora, ang ganda-ganda. Pinaganda mo lalo si Madam Elena, ang kanyang makeup artist. At syempre si Lloyda at si Bobby na nag-picture-picture sa amin, sa aking mga alindog at sa aking mga palangga. Naku, marami pa tayong pasasalamatan na ibang mga palangga natin. But ganun pa man, anong kalat daw yung lipstick ko? Hayaan mo na. Patulog na ako actually. Hayaan mo na, nagkalat na ba? Okay, tingnan natin. Thank you. Sige, dapat perfect tayo, no? Pero may problemang nakaabang. Alam mo, hindi titigil yan. Kahit na nagdidiriwang tayo ngayon, makalat na ba mga bakla? Okay? Nagdiriwang tayo ngayon, okay, kararating lang to ha, na message sa atin, kapapasok lang. Sa bawat subo, ramdam ang sarapines ng Lucky Me Pancit Canton. Ano daw ang twist? Pero ang twist, baka ipa-arrest na naman si VP Sara sa ICC. Kasi palpak yung impeachment. Ito nga yung pag-uusapan natin. Okay, ito nga yung pag-uusapan natin. Okay, so dahil nga sinasabi ng Supreme Court dyan, teka, tignan natin ito.
So, syempre, happy tayo ngayon, right? Wait a minute. Okay? Happy tayo ngayon dahil lahat ng breaking news. So, News 5, Supreme Court, okay? Impeachment kay Sara, dineklarang unconstitutional. Idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa one-year bar rule ayon sa Supreme Court. Ayon sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. At sabi nga dyan, pwede ulit sila makapag-file ng another impeachment next year na, February 6. Alright? Sabi ni Kenny Barril, Ma'am Marlica, super bagay at ang ganda nyo, ICC, Iconic Claire Collective. Lahat yan na nasa face ko is ICC. So, gumamit ako ng Stick Foundation. Di ba, pinakita ko sa inyo? It's ICC, it's Iconic Claire Collective. Yung mga nakita nyong pula-pula dyan, yung ating liquid blush, that's ICC. And the lipstick is ICC. Yung nasa mukha ko ngayon na nakikita ninyo kasi galing ako sa party, birthday, as yung naka-powder, powder? Stick. Yung stick foundation. Stick foundation. Then the lipstick, nasa bag ko lang kasi. Then lahat yan ICC, di ba? Ang alindog natin, kumakabog. Alright. So ngayon, mga kababayan, eto na nga. So ngayon, masaya tayo at kailangan talaga natin mag-celebrate. Kasi syempre, sabi ko nga, nabawasan ng burden ang ating Vice President. Di ba? Ang daming binabato sa kanya. Sayang hindi natin nakita yung bloodbath, di ba, sa impeachment trial. But wag tayong pakasisiguro dahil hindi titigil si Lisa Tanas, si Bangag, si Remulla, yung mga hinayupak na yan, lahat ng mga kasabot ni Lisa Tanas, si Tambaloslos, hindi yan sila titigil hanggat hindi nila mapatanggal si Sara o mapadisqualify si Sara na hindi na muling makatakbo. Ever. Yan yung purpose nila. Kasi di ba gusto na i-wipe out ang mga Duterte. Okay? Marami nang lumabas sa mga issue sa mga expose natin, katulad ngayon, yung patungkol dyan kay Tantoco na yan, di ba? Actually, meron na naman tayong mga pasabog dyan dahil may nag-message sa atin na puting ahas patungkol kay Tantoco at kay Dina Arroyo, di ba? Ayan, actually, bago tayo nag-vlog, may nag-text sa ating puting ahas mula sa Malacanang, di ba? Pero wag na muna natin i-discuss yan kasi kailangan yan nasa bonggang-bongga akong nakaporma at kukuha pa tayo ng ibang mga information and everything. Ngayon, here's the plan. Okay? Okay to celebrate now. Okay na magdiwang tayo. Talagang let's protect Inday Sara. Huwag tayong tumigil na boljakin ng mga alpoterang bangag na mga kasabwat ng mga bangag. Dahil nakalagay ito sa aking expose in 2023 pa na talagang hindi papayag ang mga bangag, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Romualdez at lahat ng mga kasabwat nila na magkaroon pa ng panibagong Duterte na presidente. Okay? Ito ang sistema nga Atchi. Okay? Dahil sa, I believe, July 27 ay papalitan na, which is mag-i-end na yung term ni Ombudsman Martires. Okay? Di ba nag-a-apply dyan si Bonjing Remulla na gusto niyang maging ombudsman. Okay? So ngayon, tama ka, Pilipinas kong mahal. Ang plano nila, dahil nga hindi umipek itong impeachment sa Supreme Court dahil unconstitutional, gagamitin nila yung kung ano man yung nareklamo nila dyan sa impeachment, articles of impeachment na yan, yung mga binato nila kay Inday, the 125 million confidential fund, gagamitin yan kung sino man ang iupo ni Lisa Tanas i-appoint sa ombudsman. Yan ang gagawin nila ngayon. Magpa-file sila ng panibagong complaint. Siyempre, magpa-file ng complaint, sasagot si Inday, magkakaroon ng investigation, magkakaroon ng hearing, di ba? Ang ipa-file nila like graft and corruption regarding nga dyan sa confidential fund na yan. Ito kami message lang sa atin. Galing mismo sa loob to ng Kongreso. Mga tao dyan. Okay, na puting ahas. Alright? Malapit na po i-launch, sabi ni Levy. Naku, excited na siya sa ating Iconic Claire Collective. Basta, soon yan. Very, very soon. Pero ngayon, tutukan muna natin itong ating issue dito kay Vice President Sara. Fresh na fresh. Actually, nung nabasa ko yung pagbasura
ng Korte Suprema o pagdeklara ng unconstitutional, ay may pumasok na mensahe sa atin from puting ahas natin sa Kongreso na dahil pumalpak, ipupush nila sa ombudsman. Kakasuhan na naman nila si Inday Sara doon. Ano yung purpose? Para ma-disqualified na si Inday Sara at hindi na muling makatakbo perpetually sa Expect a blast with VCUT. An explosion of flavors and that awesome VCUT crunch. pagka-presidente o sa kahit anong office. Okay, public office. Yan po ang gagawin ngayon ni Bangag at ni Lisa Tanas. Dahil nabubuksan, tagal na natin nabuksan. Yung mga pangyayari ngayon na yung sabi ni Baste kaya Torre, 'di ba, na si Torre wala namang kwentang tao yan kung wala yung kanyang posisyon. So para nagkaroon ng hamunan, ng suntukan and everything. Tapos kunyari, inaccept yung challenge. Hindi kunyari, inaccept ng challenge ni Torre. Alam niyo ito, diversion ito. Okay? Pwede naman niya kunyari magpanggap sila na ignore na lang. Tapos ang nagpapakita pa ng kunyari, nagpa-practice. Which is alam natin na hindi naman mangyayari etong suntukan na ito. Okay, hindi mangyayari to kasi paano yan? So pag may naghamunan, yung mga politiko magsusuntukan na lang. Pero ang sinasabi kasi ni Baste, not because magiging violente or what. Ang sinasabi kasi ni Baste,